Magluluto tayo ng repolyo na may carrots, tapos, pritong itlog, tapos naglagay tayo ng oyster sauce. So, iyan lang yung ating ulam ngayon. So, ito ay ang isa sa mga paboritong ulam ni Kano na gusto niyang lutuin ko sa kanya. So, mayroon tayo ditong isang buong repolyo, pero syempre hindi ko yan lulutuin lahat dahil sobrang laki nitong repolyo na nabili ko. So, ang lulutuin ko dito ay ang kalahati lang, tapos isang carrots, tapos sibuyas, kamatis, bawang, tapos 4 na itlog, tapos maglagay tayo ng oyster sauce. So, ayan, una kong ginawa is biniak ko tong 4 na itlog. So, ayan, 4 yan ha. Bilangin nyo pa, 4 yan. Kasi nga, gusto ko madaming itlog ang aking gugulayin. So, ayan, nahulog pa ngayong atoka pa. So, 'di ba? Siyempre, babatihin ko to ng babatihin. Tapos, lalagyan ko siya ng pamintang powder at tsaka asin, tsaka ginisa mix. So, yan lang yung ilalagay ko. Kasi mamaya hindi na ako maglalagay. So, dinamihan ko na yung aking panimpla dito. So, ayan siya. Tapos, kunting asin. So, hindi na nga pala ako masyado naglagay ng asin. Pero, dinamihan ko lang yung aking ginisa mix. So, sa inyo na yan. Bahala na ako sa panlasa. So, ito ang ating ingredients. So, nakahiwa na ako ng carrots. Tapos, ayan, nakabati na ako ng itlog. Anyan na yung oyster sauce. Tapos, ito yung aking hiniwa na repolyo. So, sobrang simple lang nito at susundan nyo lang ang ating video. So, ayan, maglagay tayo ng mantika. So, nakikita nyo, di ba, medyo madami akong nilagay na mantika kasi nga gusto ko siyang mag-up. So, ayan, tapos pagkaprito ko niya, nilagay ko siya sa plato. Tapos, pinunasan ko lang yung kawali ng paper towel dahil dyan din ako magluluto. So, ayan, pinunasan ko din yung itlog kasi medyo mamantika. Dahil, syempre, medyo na madami yung mantika nilagyan ko para nga umangat yung itlog. So, after neto ay hihiwain ko na yung ating itlog. So, 'di ba? Nakaprito 'yan tapos hihiwain ko siya na maliit. So, magiging ganito na siya. So, ayan, nahiwa na 'yan ng itlog. Tapos, yan ang ilalagay ko mamaya sa ating gulay. Kumbaga, yan ang pinakakarne ko. So, ditong kawali, so hindi ko na siya inugasan. So, may konting mantika lang ako na nilagay. Tapos, naglagay ako ng bawang. Tapos, syempre, aantayin ko yung bawang na mag-brown-brown. So, hinalo ko lang siya ng konti. Sobrang simple lang nito at ano lang, madali lang siya lutuin. So, ayan, naglagay na din ako ng sibuyas. Yung kamatis dito, optional lang. Talaga namang wala siyang kamatis. Pero dahil marami kaming kamatis at baka mabulok lang sa ref, so naglagay ako ng kamatis at mas masarap pala siya kapag may kamatis. Dati kasi pag nagluto ako nito, walang kamatis. So, ayan, luto na yung ating mga panggisa. Naglalagay na tayo ng ating carrots. So, paglagay natin ng carrots, ayan, ginisa ko lang ang aking carrots ng siguro mga 1 minute. So, basta pag lumambot na siya, pwede na siyang dagdagan ng ating ibang gulay. So, ayan, medyo malambot na siya. So, nilagay ko lang yung repolyo na hiniwa-hiwa ko, 'di ba? So, akala nyo magpapansit ako, no? Kasi sa mga ganitong mga gulay parang pangpansit lang, 'di ba? So, ayan, nilagyan ko lang siya ng ibang twist. Kaya sabi ko, parang gusto ko ng ganito. So, hindi ko alam talaga ang tawag nito. Basta ang tawag ko lang dito ay maggugulay ako ng itlog na may oyster sauce na may gulay-gulay na mga ganito-ganito. So, ayan na, nahalo na natin siya. So, ganyan lang siya. Hindi nga pala ako dito gumamit ng tubig. So, hindi talaga ako dito gumamit ng tubig kasi nga ginisa lang talaga siya. Kaya kung makikita nyo, wala talaga siyang sabaw, wala siyang katubig-tubig kasi nga madali lang naman tong lumambot ang gulay. Kaya kahit na konting steam lang sa pawis, lalambot na siya. So, naglagay na tayo ng asin. So, ayan. Tapos, naglagay na rin ako ng pamintang powder. So, ayan.
Sobrang sarap nito kapag naluto niyo sa bahay niyo. Ta's naglagay ako ng, ginisa mix. So ayan, naglagyan ko kasi nga, medyo hindi kumpleto yung luto natin kapag hindi tayo gumagamit ng ganito 'no. Tapos pero siyempre sa asawa ko ayaw niya dapat ng may mga artificial. So gusto niya lang purong-purong gulay lang kasi ayaw niya ng may mga ginagamit na kung ano ba maliban sa paminta or salt. Ayaw niya na ng iba pa. Pero kasi ako sanay na may nilalagay pa ako. So ayan, medyo malambot ng ating gulay, so ilalagay ko na 'tong ating hiniwa-hiwa na itlog. So ayan. So kung gusto niyo ng mas marami pang itlog, puwede niyo naman dagdagan yung, prito niyong itlog. Sa akin kasi talagang 4 lang. So para makumpleto yung ating gulay, so ayan, mayroon akong oyster sauce. So, ayan yung aking oyster sauce. Parang medium size yung aking oyster sauce. So, ubusin ko yan dahil isang pack yan at medyo madami yung gulay na niluto ko. So, sobrang dami ng repolyo ko. Isang kalahati lang siya kasi sobrang laki. Tapos, isang perasong carrots lang. Pero, kita nyo, sobrang dami na siya pag naluto. So, 'di ba? Magkano lang 'yon? Sobrang konti lang ng babudgetin mo pag sa gulay lang, syempre. So, sobrang sarap nito. Hindi ko alam kung nakaluto na kayo nito, pero ito ay napakasarap at gusto ko rin i-share sa inyo kung gusto nyo dahil sobrang sobrang ano lang ng ating budget ba. Kumbaga kung nagba-budget kayo, so kailangan nyo lang ng itlog, tapos isang carrots, kalahating repolyo, tapos sibuyas, kamatis, bawang, tapos oyster sauce. So ayun lang, may ulam na kayo sa tanghalian at kapag pinalad-palad hanggang gabihan may ulam pa kayo. So ayan na, malapit na siya at kung nakikita nyo, hindi ako naglagay ng tubig. So oyster sauce lang talaga. So ito na siya ngayon, ilalagay na natin siya sa plato dahil ito yung aming ulam ngayon. O 'di ba? Sobrang healthy. Tingnan nyo. Tuwang-tuwa na naman dito si Kano kasi sabi niya, nagluto daw ako ng favorite niya kasi sabi ko parang ito yung gusto niyang lutuin kasi hindi ko lang alam talaga yung pangalan. So ayan, kakain na kami at kita nyo, ganyan lang yung ulam namin tapos magagawa lang ako ng iced tea. So ayan, solve na yung ulam natin. So ayan, i-try nyo rin to sa inyong bahay kapag nagustuhan nyo. Thank you! So ayan, bago ko nga pala makalimutan, i-heart nyo or i-like nyo yung aking video kapag nagustuhan nyo at thank you po sa lahat ng suporta. Bye-bye!